Sinabi ng dumating na hindi daw yung palaka ang gusto niya kundi ay yung bata dahil dadalhin niya ito pauwi. Pero agad umatake ng armas si Zodo na sinangga ng nagulat na bida. Kaya agad ding tumabi ang mga babae. Nagpatuloy sa pag-atake si Zodo na tumataga-taga pero hindi makatama. Linakasan ni Zodo ang pag-atake kaya nabasag ang kanyang armas dahil sa tibay ng espada ng bida. Dahil sa bilis ay hindi sila nakikita ni Lin Iberg. Umatake ulit si Zodo mula sa itaas na pinagsasaksak si Nor pero nakasangga-sangga pa rin ang bida gamit ng malapad na espada. Sinabi ng nagseseryoso ng Zodo na tatanggalin na ang ulo ni Nor. Saka din mabilis sinaksak ang bida na nagperi pa rin at naitulak patalikod. Napahanga siya sa lakas ng pag-atake ni Zodo dahil sa layo ng kinaatrasan niya. Pero nakita ni Zodo na nasira ulit ang punyal nitong gawa sa matitigas na mineral. Kaya sinabing weird ang bida. Muli siyang kumuha ng iba pang armas at walang tigil na umatake kay Nor na walang magawa kundi ang sumangga-sangga pa rin gamit ng malapad na armas. Mabilis namang gumawa ng shield si Ines na sinabing kilala ang kalaban nilang si Zodo ngayon bilang pinaka-killer sa mundong iyon. Isa daw itong dati na classes adventurer. Sa edad na 13 ay naging Dragon Slayer daw siya at hindi ML addict tulad mo hihihi. Pero ang problema ay naging psycho ito at pumatay siya ng isang army ng mga sundalo. Pinatay din niya ang isang royal family na kanyang ginawang display palamuti sa bakod. At nag-killing spree na ang loko kaya siya naging wanted. Dahil lahat ng sumusubok na mahuli siya ay natitigok, ay sinabi ng guild na patay na siya at itinigil ang quest ng paghahanap sa kanya. Walang tigil ang pag-atake ng hitman kay Nor pero nasira ulit ang mga kutsilyo nito. Nagpasensya ang bida kung paano nasira ni Nor ang armas niya pero hindi daw ito mahalaga kay Zodo. Kinuha ni Zodo ang naputol na armas at itinapon sa ere. Sa kagamit ang magic skill ay naging napakaraming espada ito sa ere. Ito pala ang skill ni Zodo kaya nakakapatay siya ng isang army. Pinalipad nito ang mga espada kay Nor na sinalag ang ilan at isinangga ang sarili para kay Rolo. Kaya siya ang nasusugatan ng mga maliliit na armas ni Zodo. Nakita ni Ines na dehado ang sitwasyon ni Nor. Kaya nagpaalam siya kay Lin Iberg na iwan muna ito para tulungan si Nor. Habang patuloy ang pagpapalipad ni Zodo ng mga armas nito at sinasangga ni Nor, ay biglang lumabas ang mga shield ni Ines sa ere kaya napa-atras si Zodo at ligtas sina Nor at Rolo. Gumawa ng mas maraming shield si Ines na itinapon naman kay Zodo kaya nagkausok-usok ang palayan. Nagpalipad-lipad pa ng mga shield si Ines pero iniiwasan lang ito ni Zodo na parang maliksing pusa. Kaya sinabi ni Ines na siya ang magiging shield samantalang si Nor ang umatake. Habang patuloy ang pag-ulan ng blade na pinapayungan ni Ines, naalala ni Nor na magaling din siyang bumato. Kaya pumulot siya ng mga putol na kuko ng Black Death Dragon, gumamit siya ng physical enhancement at binato ang mga kutsilyo ni Zodo na nasa ere at nagsisabog ang mga ito. Inulit nila ito ng isa pang beses at chill lang sila, nang biglang lumabas sa likod ang assassin at binalak saksakin ang mata ni Ines. Pero niligtas siya ni Nor at putol ulit ang armas ni Zodo na gawa sa Adam Anthem. Nag-surprise attack ulit si Zodo pero sinanggalang ng bida dahil nakikita nito ang pag-atake ni Zodo. Sinabi ni Zodo na napagod na daw siya kaya aalis na lang. Sinabi pa nitong may pag-atake sa capital, at kunwari nagpaalam para umalis. Pero pinulot ng paa nito ang naputol na kutsilyo at sinubukang tusukin si Rolo na niligtas pa rin ni Nor. Saka patawa-tawa si Zodo na nagmagic ng smoke screen saka umalis. Nang marinig ni Rolo na babalik sa Royal Capital ang mga bida ay natakot ang demon folk. Sinabi nitong narinig na aatake ang Black Dragon sa capital at papatayin ang lahat ng tao doon. Inutusan ni Lin Iberg na bumalik sila sa capital. At kahit ayaw ni Ines ay wala siyang nagawa ng ipilit ng prinsesa ang nais. Dahil walang mapuntahan si Rolo ay sinabi nito kay Nor na sasama din siya sa capital. Saka din sila sumakay ng karwahe at sinabi ni Lin Iberg na bilisan nila ang pag-uwi. Sa capital ay nag-report si Darken kay Rain na ayos na ang mga inatake ng kalaban pero sinabi ni Rain na alam niyang may second wave na darating. Napatingin si Rain sa itaas at may nakita siyang gumagalaw kaya ginamitan niya ito ng uncover technique. At nakita nila ang isang napakalaking black dragon sa ere na tinawag din nilang Dragon of Calamity. Ipinakita noong bata pa si Nor na kinukwentuhan ng tatay tungkol sa mga dragon. At mayroon ding heroes na Dragon Slayer. At gusto din daw ng batang Nor na maging Dragon Slayer balang araw. Sa karwahe ay naramdaman agad ni Nor ang Dragon of Calamity na kinagulat naman ni Lin Iberg. Nakita ng mga tao sa capital ang malaking black dragon kaya nanlaki ang mga mata ng mga ito na puno ng takot. Sinabi naman ni Rain at Darken na dapat ang mga halimaw na iyon ay natutulog pa lang sa panahon na iyon. Agad na pinapasok ng mga knights ang mga sibilyan sa kanilang keep para hindi matigok agad kapag umatake ang dragon. Hindi lang yung dragon ang problema dahil mayroon pang umaatake ng mga skull knights. Mayroon ding mga wild beasts na kaharap ng mga knights. Sinabi ni Gilbert kay King Clays na umalis na ito. Pero sinabi ng King na may responsibilidad siya para sa mga tao.
Habang nagpuproblema sina Ines at Lynn para sa pamilya ay napapahanga naman si Nor sa pagkakakita sa Black Dragon. Sinabi ni Nor kay Ines na pwede siyang makarating sa capital kapag tumakbo siya. Hindi siya maintindihan ni Lynn pero sinabi ng bida na gawin ulit nila na mabuga ng hangin na power ng prinsesa ang bida. Nagdadalawang isip si Lynn pero kinontra din niya ang isip at binuo ang tiwala sa master nito. Samantala ay lumapag na ang malaking Black Dragon sa bayan kaya para itong Godzilla character sa isang syudad. Dahil matapang na King ay inilabas naman ni King Clays ang magic sword nito at handa daw magpakamatay kasama ng dragon. Balik kina Nor ay gumawa ng barrel si Ines gamit ng shield at pinatayo si Nor sa bakana nito. Nagusal ng mga magic spell booster si Lynn para mapalakas ang kanyang wind blast. Kaya nagnervyos si Nor, pero huli na ang lahat dahil ibinala na siya sa kanya ng prinsesa gamit ng wind blast. Sa capital ay nilapitan ng mukha ng dragon si King Clays na nakatayo sa taas ng dragon. Naghanda na ng malakas na enerhiya ang dragon sa bunganga nito samantalang pinapanood siya ng mga natatakot na tao na nag-evacuate na. Nakatayo naman ang matapang na King Clays na inilabas naman ang blasting sword nito na may kakayahang umatake ng pang-final strike. Sinabayan nito ang pag-activate ng malaking energy beam ng Black Dragon. Subalit natigil sila nang mula sa kung saan ay lumabas si Nor na sinampal ang dragon at sa ere tumama ang malakas nitong laser beam. Knockdown ng dragon sa lupa pero muling bumangon. Saka pa daw nagtaka ang Black Dragon kung paano siya nasaktan ng maliit na tao. Umatungal ito ng malakas at hinampas ang castle wall. Balak niyang hampasin si Nor ngunit gamit ang espada ay naparry ito ni Nor at natamba ulit ang dragon sa harapan ni Nor. Akala daw ng bida kung mamamatay na siya kanina. Saka ipinakitang noong ibinalo siya sa kanya na itumirik ang mata niya na parang nilabasan ng tae, pero agad din siyang nakabawi na tumakbo gamit ng physical enhancement. Saka tumalon sa bakod at nakita ang nakahandang dragon na kanyang sinampal sa mukha. Knockout ang dragon sa harap niya na muling tumayo. Pero sa isip ng bida ay hindi na siya natatakot sa dragon na feeling niya ay kayang-kaya na niya. Sumunod sina Ines at Lynn kasama si Rolo nang matamaan sila ng malaking mga bato kaya sila natamba sa lupa. Agad nag-shield si Ines dahil may mga dumating na kamukha mo kapag bagong gising mula sa hangover. Mga Goblin Emperors ang mga ito kaya naalala niya ang sinabi ni Nor na mga Goblin lang ang mga ito. Kaya sinabi niya ito sa mga kasama at lumakas ang loob ni Ines. Umatake ang mga goblin na sinalubong ng ice magic ni Lynn pero nakaya ng mga pangit. Paglapit ng mga Mr. Olympians ay kinontrol sila ni Rolo at pinatigil. Kaya nagkaroon ng chance si Lynn na mapatigas ang mga ito gamit ng ice frost. Saka din gumawa ng divine sword si Ines at inislice ang mga ito ng minsanen. Kaya napahanga si Lynn dahil malalakas naman pala ang mga kasama nito. Parehong si Ines at si Rolo. Samantala ay hindi makapaniwala ang Black Dragon na hindi nito nasasaktan si Nor kahit na napakatigas naman ng balat at kuko nito. Maging si Nor ay nagtaka dahil ang tibay ng espada nito na hindi nagasgasan. Dahil walang maisip ay nais gamitin ng Black Dragon ang pinakamalakas nitong pag-atake. Lumipad ito sa ere at muling nag-charge ng energy at pinatamaan si Nor na gumamit naman ng parry technique. Kaya sinampal niya ang energy beam ng dragon na lumipad sa ere at doon sumabog. Kaya napahanga ang mga nakakita. Umatungal ang dragon na naiyak. Sinabi ni Rolo na frustrated daw ito dahil hindi nasaktan si Nor. At naisip ng dragon na siya ang natalo sa laban na iyon. Umatake pa rin siya na kakagatin sana ang bida. Kaya sinampal ito ni Nor gamit ng espada at nabungal ang isang ngipin ng dragon na bumagsak. Nawala ang galit ng dragon dahil nag-submit na ito kay Nor na parang asong naghihintay ng utos ng bago nitong master. Nakita ni Nor ang ngipin ng dragon at naalala ang kwento ng tatay tungkol sa Dragon Slayer. Nakita niya ang mukha ng dragon pero ayaw daw niyang maging Dragon Slayer kaya naupo na lang siya. Lumapit si Lynn at ng iba pang tinawag siya kaya kumaway ang panalo na bida. Nagpasalamat si Nor kay Rolo dahil inakalang siya ang nakiusap sa dragon. Pero sinabi ni Rolo na hindi siya. Pero inisip pa rin ng bida na si Rolo ang kinatakutan ng dragon na biglang kumalma. Nais ng bida na pauwiin ang dragon. Ayaw sana ng mga kasama dahil delikado ito pero sinabi ni Nor na ayaw itong patayin. Na pinayagan naman ni Lynn Nakiusap siyang kausapin ni Rolo ang dragon na pauwiin. Natatakot si Rolo pero sinabi ni Nor na naroon siya at ligtas ito. Kaya nilapitan ni Rolo ang dragon at sinabi ang gusto ni Nor na naintindihan ng dragon. Sinabi ni Nor na sabihin sa dragon na umuwi na at huwag nang manakit ng tao mula ngayon. Kaya gumalaw ang dragon na pumayag. Saka itong umatungal at agad na lumipad palayo na iniwan ng bayan. Subalit habang pinagmamasdan nila ito ay biglang nataman ng malakas na laser beam ang Black Dragon at bumagsak. Kagagawan pala ito ng kalaban na hari na patawa-tawa pa. Nag-scope ito at nakita ang dragon na bagsak. Naglabasan ang mga kawal nilang naka full body armor at advanced tech ang armas. At nakahanda na ang mga ito para sa gagawin na full-scale invasion. At ang ipinagmamalaki nilang armas ay malaking canyon.
Ipinakita na bago ng pag-atake ay patawa-tawa ang hari sa trono. Sinabi ng isang general nitong si Randeus na huwag silang maging marahas. Pero nagalit ang masamang hari at sinipa si Randeus. Saka sila agad naghanda at naroon na nga para manakop. Pinuntahan ng mga bida ang kinabagsakan ng dragon at agad itong nakita sa malayo. Pero nakita din nila ang hukbo ng mga sundalo sa isa pang banda na handa sa laban. Sinisilap din pala sila ng hari at ng mga tauhan nito at napansin nila agad ang prinsesa at si Ines na isang malakas na shield. Pero sinabi ng hari na hindi sila natatakot dahil hawak nila ang malakas na kanyan kaya hindi sila matatalo. Saka din nagutos ang hari na patayin ng prinsesa at si Ines. Nag-charge ng power ng kanyan at pag-utos ng hari ay pinatamaan nila sina Ines na nagulat. Bago nito ay nakita ng mga bida ang nangyayari kaya tumakbo na sina Linneberg at Rollo. Pag-atake ng laser beam ay sinampal ito ni Nor gamit ng espada kaya naitapon sa ere ang malakas na laser beam at ligtas sila. Nakita ito ng hari na nagtaka kung anong nangyari, pero muling nag-utos na umatake ng pangalawang beses. Dahil sa dami ng mga kalaban ay sinabi ni Linneberg at Ines na wala silang ganun kadami na sundalo para lumaban. Muling umatake ang mga kalaban kaya gumawa ng malaking payong nagawa sa shield si Ines. Naisip ni Nor na hindi sila makakatakas kapag nagpatuloy lang sa ganun. Kaya sinabi sa mga kasama na magiging distraksyon para sa mga kalaban. Naalala niya noong bata pa siya na marunong sa pagtakbo sa mga danger. Sinabi ni Linneberg na tutulungan si Nor. Saka nagpunta sa likod ni Nor para magamitan ulit ng wind blast. Kaya naitulak ulit si Nor na gumamit ng physical enhancement habang nasa ere. At naperi nito ang maraming mga missile attacks ng mga kalaban tulad noong nagsasanay pa lang siya. Tumakbo siya ng mabilis at dahil hindi na makaiwas ay pinagsasampal na lang niya ang mga sundalo na sinusubukan siyang pigilan at nastampid ang mga ito na parang dinaanan ng nag-aalborotong kalabaw. Saka nagliparan ang maraming mga espada ng mga sundalo sa ere. Sa isip ng bida ay babanggahin na lang niya lahat ng makita. Kaya nagtaka ang hari kung anong nangyayari. Tapos lumabas pa si Nor sa likod niya. Nagtaka ang mga knights kung nasaan yung mga espada at shield nila. Saka din nagtakbuhan ng umulan pabalik ang mga gamit at marami sa kanila ang nasaktan. Maging yung mga malalaking sasakyan nila ay nagliparan na rin sa ere na kinagulat ng hari. At hindi rin exempted yung mga kawawang knights. Saka panabugan ng hangin ang masamang hari na natamba. Nagpatuloy lang sa pagtakbo-takbo si Nor gamit ng momentum at pinagpa-parry ang mga espada at kagamitan ng mga kalaban na nangagsitolo. Muli siyang nakarating sa likod ni Haring Deridas na namukan siyang yung nakita niya sa scope na kasama ng prinsesa kanina. Kaya nagtaka ang hari kung paano nakarating agad doon si Nor. Natakot ang hari na inakalang siya ang nais mapatay ng dumating. At na-imagine pa ito. Pero naalala niyang matibay ang armor at espada niya kaya kinuha niya ang espada kahit nanginginig. Subalit iniwan siya ni Nor na muling pinalipad ang mga kanya nilang malalaki na nahulog pabalik kaya naitapon ang natamba na hari. Habang hindi pa rin maisip ng hari kung anong nangyayari ay patuloy lang ang bida na pabalik-balik na tumayo sa harap niya. Nakita ni Deridas ang espada ng bida at naalala nito ang Black Blade ni King Clays. Alam niyang mabigat ang espadang iyon dahil dalawang kamay itong ginamit ni King Clays. Pero one hand lang na hawak ni Nor. At natatakot ang hari sa ngiti ng bida na malademonyo daw. Nakita ng hari na bagsak ang mga tauhan nito at mga armas nila kaya inisip niyang hindi pa siya pinapatay ng misteryosong mandirigma dahil gusto muna siyang paglaruan. Saka siya naihinang makita ang ngiti ni Nor. Mabilis siyang sumakay ng kabayo para umuwi at na-imagine na demon ang iniwan na bida. Sa kabilang banda ay ipinakita naman ang point of view ni Nor na inatake ang mga sundalo at mga armas ng kalaban. Saka nagpapahinga sa kinaroroonan ng matanda na nakadamit ng gold armor. Hindi niya alam na ito pala ang emperor na kalaban nila. Tinawag niya itong sparkly old man at nasabing baliw ito nang ilabas ang espada. Kaya iniwan niya ang hari at nagpatuloy lang sa pag-atake sa mga sundalo at mga armas na malalaki na kanyang sinisira. Sa isip ay nag-aalala pa si Nor para sa matandang golden armored. Muli niya itong nilapitan at nagtanong ang matanda kung sino siya. Nang makita ni Nor na natakot ang matanda sa malaki niyang espada, ay itinaas niya ito at sinubukang ngitian ng hari para masabing hindi siya dangerous. Pero iba yung inisip ng hari na natakot kaya ito tumakbo palayo. Biglang nanghina si Nor dahil napagod na siya. Kaya lumapit ang mga sundalo na nakapalibot sa kanya. Akala niya kung tigok na siya. Nang biglang may magpalipad ng maraming magic arrows sa ere na kabisado niyang teknik. Ito pala ang dumating na archer instructor niya dati. Dumating din si Gilbert na hinawi ang iba pang kalaban. Kaya nagpasalamat si Nor sa spearman. Kasunod na dumating si Sig na sinabing hindi man daw kilala ang bida pero nagpasalamat ito. Tinawag niya si Gilbert at sinimulan nila ang clean up para sa natitira pang mga kalaban. At naalala ni Nor na iyon ang teknik na gusto niyang malaman. Nanunood din sa malayo ang cleric at wizard. Saka nag-conjure ng magic si Oaken kasama ng mga wizard nito at tinali ang ilang knights. Saka nag-cast ng dagdag magic spell na pinag-crack ang lupa at kinulong ang mga knights sa loob.
Inutusan naman ni Zane na gamitin naman nila ang power para sa role. Nakita silang lahat ni Nor na masaya dahil sila yung mga instructor niya dati. Kalaunan ay nagcast ng healing magic si Lin Eberg at naging ayos ulit ang katawan ni Nor. Sinabi ng mga malalakas na guro na nakatakas ang Emperor na matanda. Nang marinig ito ng bida ay sinabi ang description ng matandang naka-armor ng gold, na kinumpirma ni Okan na ito ang boss ng mga umatake. Sinabi pa ni Okan na kung mahahabol lang sana nila ang kalaban ay ayos, kaya naalala ng bida ang Black Dragon na kaagad nilang pinuntahan. Saka ito nilunasan ni Cain gamit ng magic. Pero sa sandaling iyon palang namukan ni Zane na si Nor pala na former student nila ang malakas na lalaki. Kaya nasiyahan naman ng wizard na makita ang bida na sinabing ang tanda na niya. Kaya sumimangot si Okan. Paggising ng dragon ay napaatungal ito dahil naiinis sa pagtira sa kanya ng mga kalaban. Agad naghanda ang mga gustong sumama sa biyahe. Wala sa isip ni Nor na sumama sa pagsakay sa dragon pero sinabi ni Lin Eberg na sasama siya. Kaya kahit may fear of heights ang bida ay pumayag na lang ito. Sasama din parehong sina Kero at Zane dahil kailangan sila sa misyon. Dumating sina King Clays at Rain. Sinabi ni King Clays kay Nor na bantayan nito ang mga anak niya. Saka din lumipad ang malaking Black Dragon paalis. Sinabi ni Dandel kay Sig na dapat binati nito si Nor. Pero sinabi ng Swordmaster na hindi pala sila kailangan ni Nor noong umpisa pa lang dahil natural na itong malakas. Nang papunta na si Sig sa kinaroroonan ng mga kalaban kanina ay nakita nito ang mga pinalipad ni Nor na armas ng kalaban. Kaya naisip niyang muli siyang mag-training para lumakas. Samantala ay nakita ng grupo ni Rain ang mabilisang pagtakas na Deridas na nasa pintuan na ng kaharian nito. Sinabi ni Rain na nasa gyera na sila kaya kung kinakailangan na sirain ang gate ay gagawin nila. At naintindihan din ito ni Lin Eberg. Hiniling ni Ines na siya ang sisira sa mga defense system ng kalaban na pinayagan ni Rain. Kaya ginamit ni Ines ang magic sword nito at sinira ang castle wall at ilang pillbox na naroon. Kaya ligtas sila sa air defense system ng kalaban. Dahil nakitang malalakas ang mga kasama ay naging confident si Lin Eberg na mayroon silang magagawa doon. Lalo na at kasama nila ang malakas niyang instructor na si Nor na inaakala niyang nagme-meditate. Pero ang totoo ay nawawalan na ito ng malay dahil sa pagkatakot sa mataas na bahagi. Pagbalik ni Derrida sa kanyang malawak na kaharian ay inakala niyang ligtas na siya. Pero nang makita nila ang malaking Black Dragon of Calamity na lumilipad sa ere ay nabahala ang hari. Naalala nitong kalaban pala nila ang isang malakas na healer na si Zane na na-imagine pa niyang evil healer. Hinanap ni Deridas ang monster tamer na kasama pero umalis na daw ito kaya nagalit ang hari na pinagbalingan ng isang tauhan. Saka inutusan si Randius na gumawa ng paraan para maayos ang kanilang sitwasyon. Kaya umalis ang naiinis na Knight General. Nagutos ang hari na gamitin nila ang Cronus weapon na pinakamalakas nilang armas. Sinabi ng mga tauhan na hindi pa ito handa. Ngunit ipinilit ng hari na gamitin nila ito sabay sipa sa isang tauhan na naitapon. Kaya agad namang sumunod ang natakot na iba at inactivate nila ang advanced weapon na giant cannon. Sinabi ni Deridas na programa nito ng mana tracing. Pinag-charge nila ito at pinasabog pero biglang bumalandra pa itaas sa ere. Kaya pabalik na ang mga nahuhulog na energy blast at siguradong sisirain nito ang kanilang mga mana towers. Kaya na-stress ang kanyang mga tauhan na nagsipag-resign at nagtakbuhan palabas ng pinto. At naiwan ang naiinis na hari saka din napapaiyak nang makita ang mga nasisira nitong mga mana power plants. Sa kinaroroonan ng mga bida bago ng pagblast ng Cronus weapon ay ginising ng prinsesa si Nor kaya saktong nakita ng bida ang laser beam na kaagad niyang sinalubong ng parry technique at naligtas sila. Pero nahulog siya sa mga gusaling naroon. Samantala sa loob ng King's Hall ay bumalik si Randius kasama ng iba pang mga naiinis sa pamamahala ng hari at nais na itong patayin. Kaya nagpapatulong ang hari pero walang dumarating. Tigok na sana siya nang mahulog ang bida doon. Inakala ni Randius na prinoprotektahan ng bida ang hari kaya binaril si Nor na sumangga. Saka din sinubsob si Deridas sa sahig pero nasobrahan ng lakas. Umatake ng sabay ang mga knights na sinanggalang ng bida. Nagtapon ng isang knight ng granada kaya sinipa ni Nor si Deridas para iligtas pero naitanim sa pader ang hari. Nagtapon ulit si Randius ng mas madaming granada para kay Deridas kaya hinila siya ng concern na bida pero naitapon ulit ang hari na nasaktan at nahati ang korona. Sinabi ni Randius na kailangan na nilang mapugutan ng ulo si Deridas dahil parating na ang mga kalaban nila at ang ulo lang ng hari ang pwedeng makakapagligtas sa kanila. Biglang pumasok ang hukbo ni Rain at sinabing hindi na kailangan dahil sila na ang bahala kay Deridas. Saka inutusan sina Lin Eberg at Nor na sa labas na ang mga ito. Sinabi ni Rain kay Deridas ang bilang ng mga namatay at nasugatan at kung paano sila namatay. Tulad ng mga nasunog at pinagkakatay ng mga halimaw na ginamit ni Deridas sa pag-atake. Saka sinabi ni Rain na patatawarin lang si Deridas kapag natapos na niyang maramdaman ang lahat ng naramdaman ng mga namatay na tao dahil sa kanya.
At hindi rin tumutol ang grupo ni Randeus sa gusto ni Rain. Sinabi ni Zane na kahit ilang beses masira ang lamang loob ni Deridas at magkalasog-lasog ang katawan niya ay naroon siya para mahil ito kaagad. At malaya din siyang sumigaw-sigaw kung nais, sabi naman ni Kero. Kaya natakot si Deridas na napaatras at nahihi sa suot na armor. Gagawin daw ito ni Rain para magtanda si Deridas sa mga pinaggagawa nito. Pinaghilom ni Lindbergh ang mga sugat ni Nor. Saka din nila nakita ang mga nasira na gusali. Nag-alala si Nor para sa mga nasaktan na tao. Pero ipinaliwanag ni Lindbergh na walang nasaktan dahil mga mana towers lang ang nasira. Paglabas ni Rain ay sinabi nilang tapos na ang gyera. Kaya napatanong si Nor na dapat ay nag-usap na lang sila kaagad kanina bago sila nagsiraan ng gamit. Sinabi ni Rain na mapapalitan na ang hari ng bayan na iyon. Lumabas naman si Randeus na humingi ng patawad sa pag-atake kanina kay Nor. At walang anuman daw sa bida. Kaya napatawa si Randeus dahil kakaibang mag-isip daw si Nor. Sinabi pa nilang mula ngayon ay welcome si Nor sa bayan na iyon at tutulungan siya kung anong kailangan sa hinaharap. Natigil sila sa usapan nang umatungal ang dragon. Sinabi ni Rollo na naboboryong daw ito at gusto nang umalis. Kaya sumakay ang mga bida sa dragon, saka din nagpaalam kina Randeus at lumipad paalis. Sa daan ay hiniling ni Nor kay Rollo na sabihin sa dragon na lumipad ng mababa. Pero nahihilo pa rin siya. Pagbalik nila ay gusto ulit ng royal family na bigyan ng reward si Nor. Dahil walang maisip si Nor para sa sarili ay hiniling na lang niyang tulungan ni King Clay si Rollo na makatira sa capital at mabuhay ng normal. Hindi makapaniwala si Rollo. Pero sinabi ng bida na kung may ibibigay din lang sa kanya na bahay ay ibigay na lang kay Rollo. Pumayag naman si King Clay pero kailangan daw muna ni Rollo na patunayan na mabait siyang demon. Sinabi pa ng bida na kung may reward ay ibibigay na lang ito sa mga tao dahil maraming nasiraan sa katatapos lang na gyera. Kaya napatigil ang mga nakikinig. Saka din napatawa ng malakas si King Clays. Kalaunan ay sa bahay ni Ines tumira si Rollo at nakita ang mga masarap na pagkain sa mesa. Sa wakas ay natupad din ang kahilingan niya na magkaroon lang naman ng masarap na pagkain at maayos na tirahan. Nang malasahan niya ang masarap na pagkain ay napaiyak ang bata dahil sa unang pagkakataon ay nakakain siya ng masarap na pagkain. Habang naglalakad ang bida ay nakita ang maraming sira sa bayan. Nakita din niyang nahulog ang bandera ng guild kaya pinulot niya ito. Naalala niya ang nakalipas noong unang beses niyang mag-apply na adventurer pero hindi siya pinalad. Nauna siyang nagpunta sa sword class at naging master ang estrikto na Sig. Nakita ni Sig na kahit kulelat si Nor ay consistent ito. Nang magsanay sila ng malaking wrecking ball ni Miley Cyrus ay hindi tumakbo ang bida na sinangga ito. Pero nasaktan ang braso niya. Akala ni Sig kung susuko na ito pero kinuha ulit ni Nor ang espada para ituloy ang pag-training. Nagtanong ng kung anong skill ang pwedeng matutunan ng bata. Kaya ipinakita ni Sig ang sword skill nito sa labas na pinaghahati ang mga dahon. Kaya napahanga ang bida. Akala ni Sig kung hindi ito nakita ng bata pero kitang-kita pala ni Nor ang steps na ginawa niya. Pero paglipas ng maraming araw ay ang parry skill lang ang na-master ni Nor. Kaya siya pinaalis ni Sig para maghanap ng ibang magic skill na mapag-aaralan. Kaya nagpunta siya sa training camp ni Dandolph na hindi kumbinsido dahil sa maliit na katawan ni Nor. Grabe naman ang training nila dahil tinatapunan sila ng bato na kanilang sinasangga at kasali si Nor kaya napapahanga si Dandolph. Aksidenteng malaking tipak ng bato ang nahulog at muntik mapitpit si Nor pero iniligtas ng teacher. Pero walang takot sa mata ng bida na kinabahala ni Dandolph, kaso dahil walang skill si Nor ay pinaalis din siya ni Dandolph para maghanap ng ibang magic skill. Next na pinuntahan ni Nor ang archer master na si Mian na ayaw sa kanya. Nagbigay ito ng bato para tamaan ng bida ang isang stick at paalisin ito kaagad kapag nagkamali. Pero nataman ng bida ang stick kaya pinaulit ni Mian. Subalit nataman ulit na ayaw paniwalaan ni Mian. Sa pagsasanay ay pinapabato lang ng master si Nor at sharpshooter ito. Humiling ng paggamit ng pana si Nor na pinagbigyan naman ni Mian. Pero ang problema ay nasisira ang mga hunting bow dahil sa lakas ni Nor. Ipinahawak ni Mian ang pinakamatibay nitong hunting bow pero nasira pa rin sa kamay ng bida. At marami na siyang nasira na gamit. Nagtanong si Mian kung paano naging magaling si Nor sa pagbato. At nakwento niya ang ibon na binabato sa gubat. Ito pala ang isang klase ng ibon na dahil sa bilis ay iilan lang ang nakakatama. Dahil hindi makahawak ng pana si Nor ay pinaalis na siya ni Mian dahil magaling naman na ito sa pagbato. Pinuntahan naman ni Nor ang assassin teacher na tinanggap siya. Ayos din yung basic catwalk na ginagawa ng bida. Pero binatukan ng bata dahil maingay ang bunganga. May hinandang pagsusulit si Kero at kailangan nilang ma-detect ang mga trap. Nagtatrabaho ang mga kasama ni Nor nang tumakbo naman ang bata na walang paki sa mga trap. Nasalo naman niya ang isang palaso at na-parry ang malaking bato. Saka pinagbabato ang mga nahulog na mga cobra at tinakbuhan ang mga patibong. Kaso ay hindi daw siya pwede para maging spy kaya pinaalis din siya ni Kero. Nagpunta naman siya sa wizard na Oaken.
Tinuruan naman siya ni Oka ng basic magic pero wala daw mana flow sa katawan ng bida kaya hindi siya makapaglabas ng magic. Kaya pinapasok ni Okan sa mana ball pero sinabing lumabas ito kapag nakaramdam ng kakaiba. Pagkatapos ng ilang araw ay nagulat si Okan dahil hindi pa pala nakalabas si Nor doon. Kaya nag-aalala siyang agad pumasok sa mana ball, pero nakitang ayos lang si Nor na nag-enjoy sa paglutang-lutang sa loob. Saka pa pinalabas ng bata si Okan para magsanay pa. Pagkatapos ng maraming araw ay small flame lang ang nagawa ni Nor pero sinabi ni Okan na expected na daw ito sa tulad niyang walang kamana-mana. Pero nagulat ang wizard ng dalawang small flame ang ginawa ng bida na hindi normal. Subalit nalungkot si Nor na alam na hindi mana magic ang skill na para sa kanya. Kasunod siyang nagpunta kay Sane na sinabing hindi siya tinatanggap doon dahil wala siyang kakayahan magpalabas ng mana gaya ng nangyari kay Okan. Naghintay ang bida sa labas ng magdamag kahit ang panahon noon ay taglamig. Dinadaan-daanan lang siya ni Sane sa labas ng kumbento ng ilang gabi at ilang araw at hindi rin makapaniwala ang cleric sa tibay ng sikmura ni Nor. Hanggang tumigas si Nor sa lamig at natamba ito. Pero naroon lang si Sane na agad nilunasan si Nor. Napilitan ng cleric na tanggapin si Nor pero sinabing hindi inaasahan na magkakaroon ng skill ang bida. Pero pagkatapos ng 3 buwan ay natutunan ni Nor ang basic healing na imposible sana. Ganun pa man ay pinaalis na din siya ni Sane dahil sa maliit na improvement. Pero sinabi pa rin ni Sane na makakatulong ang basic healing na nalaman ni Nor. Nagmeeting ang mga teachers nang malaman nilang nawawala si Nor sa capital. Sinabi ni Sane na dapat ay ginabayan nila si Nor dahil malaki pa rin ang potential nitong maging mahalagang tao sa hinaharap. Nagplano sila at napagkasunduan na maging guro sila ng bida ng sabay-sabay. Saka sila lumabas para hanapin ang bata. Sa kasalukuyan ay pumasok si Nor at binati ang guildmaster na masayang nakita siya. Sinabi ng guildmaster na dahil sa maraming nasira ay in demand siya ngayon sa mga trabaho. Kaya nagtrabaho siya hanggang pagsapit ng gabi. Habang nagtatrabaho ay inalala ni Nor ang mga naranasan mga adventure sa araw na iyon na hindi niya inasahan. Napagod daw siya ng husto pero hindi titigil dahil marami pang trabaho ang dapat tapusin. Nag-usap naman ng mag-amang Clays na sinabing naging problema nila ang pag-atake ng kalaban gamit ng parang Philosopher's Stone. Ganun pa man ay may mga kasama naman silang maaasahan na mga heroes na tumutulong sa mga mamamayan. At hindi rin exempted ang bida na bagong asset nila. Pinuntahan ni Lin-Eberg si Nor na binigyan ng tinapay. Kaya nagpasalamat ang bida. Saka din umalis si Lin-Eberg para tumulong pa sa iba. Kinain ng bida ang tinapay nito kaya naging malakas ulit. Naisip ng bida na gustong maging normal na adventurer balang araw. Tinawag siya ng isang kasama na maglinis sa ibang lugar. Nang biglang mahulog ang tuktok ng simbahan. Kaya agad na ginamitan ni Nor ng parry skill ang nahulog at naligtas ang lalaki. Saka din naisip ulit ni Nor na mas kailangan siya sa mga trabahong tulad noon. At natapos ang series. Nagustuhan ko itong anime na ito kaya nag-like na ako. Ngayon ay ikaw naman Lods. Pa-like din ang ating video dahil sa paraang ito ay matutulungan mo tayong makapagpatuloy sa paggawa ng anime recap Tagalog. Salamat po at mabuhay tayo!